Sa isang silid-aralan sa Rizal, bakante ang isang upuan. Relama Prince Ezekiel, Reyes Christian, Season Janre Collantes, Ang batang nakaupo sa narito. Mabigat nga ito. Mabigat to. Okay ka lang? Okay ka lang? Lumiliban para makipagsapalaran sa kabundukan. Ang 13 taong gulang na si Ipiw. Nagbubuhat si Ipiw ng sako-sakong kalakal na halos doble ng kanyang bigat. Grade 5 na po ako. Kailangan ko rin po magtrabaho. Gagawin daw niya ang lahat para makatulong sa pamilya at makapag-aral ang mga nakababatang kapatid. Naiiyak po kasi po, nadadamay po kasi pamilya ko kasi sila rin po nagugutuman din. Napagod din po ako minsan pero di pa po ako sumusuko. Angat mo. Meantime, 5 minuto na lang bago mag alas 12. Patapos na ang klase ni Realin Season, 11 taong gulang. Kailangan na niyang magbandali dahil may naghihintay sa kanyang pag-uwi. Sa labas ng kanilang bahay, naghihintay na ang kuya ni Realin na si Ipiw. Pagkabihis ni Realin, tig-isang tasa ng kape at kalahating plato ng kanin ang pinagsaluhan nila sa pananghalian. Sapat na raw ito bago lumakad ang magkapatid. Hindi para maglaro, kundi para magbanat ng buto sa itaas ng bundok. Sinamahan ko ang mag-ama paakyat ng bundok. Tirik na tirik ang araw at malalaking bato ang kailangan lakaran. Tuusin, yung sitwasyon kapag tag-araw dahil tuyo yung lupa. Pero isipin nyo na lang kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng mga bata kapag panahon na ng tag-ulan. Tumitigil-tigil sina Ipiw sa gitna ng kabundukan para magpahinga. Paon-ahon kami dito sa bundok. Nahihirapan naman din po ako. Gusto ko rin po makatulong sa magulang ko. Minsan po, wala po kaming bigas. Umuutang na lang po kami. Mabato, masukal, matarik na bundok. Ganito yung hirap na pinagdadaanan ng mga batang nagkakawa para lang kumita ng maliit na halaga. Pero para sa kanila, ang maliit na halaga na yon ay malaking tulong na para sa kanilang pamilya. Pagdating sa sagingan, kumuha na ng mga bunga ng saging ang kanilang amang si Mang Rehiyo. Ito ang ibababa ng mga bata para ibenta sa halagang 20 piso kada kilo. Ilang sako yan? Po, minsan po, 2 bilig po. 2 bilo. Ibig sabihin 2 sako?
Hindi malaking sako. Mas malaking sako pa dyan. Opo. Kailangan organisado yung yung pagkakasalansan. Opo, para po di masakit. Kadalasan ilang sakong binubuhat mo? Pipiw? Po. Ilang sako? Isa lang. Pag sa uling naman po, dalawa. Ilang taon ka na nga? 13 po. Pero parang maliit ka sa edad mo, no? Opo. Dahil kaya sa kakabuhat yun. Po, sa kakabuhat na po ito. Pagkakamada ng mga saging sa kani-kanilang sako, nagkawa o binuhat na ng magkapatid ang mahigit tig 20 kilos ng kalakal sa kanilang ulo. Mabigat nga ito. Mabigat to. Okay ka lang? Okay ka lang? Opo. Kala? Okay na. Kaya? Okay lang? Hindi masakit sa leg? Okay lang to? Okay lang? Naya? Opo. Sige. Tignan mo kung gaano kabilis yung mga batang yan. May karga pa yan ha. At yung karga nila, halos kasing timbang na rin nila. Ano yung gusto mong isipin lagi na para labanan yung pagod? Hana, makarating na ako kasi nakakapagod po kasi. Masakit sa leeg tapos sa likod. Lalo po pag walang sapin. Minsan po bumabaliktad yung karga ko. Minsan po masakit, minsan hindi naman. Pag tumatakbo pa ako dito, na pa ako, na dapa. Siyempre, may sugat pa ako. Minsan sa tuhod. Angat mo. Pagdating sa bayan, sandaling tumigil ang magkapatid para magpahinga. Kadalasan mga ilang hinto kayo, ilang pahinga? Minsan po 5. 5. Mabalik lang yung lakas. Opo, pag ginaul kayo pagod. Paano pag ganito nga, mainit, sobrang init, panahon ng tag-init? Papahinga po kami ng matagal. Muling sumabak ang magkapatid sa pagbubuhat. Ramdaman ang hingal at pagod. Maigat at tinawid na magkapatid ang tulay. Isang maling hakbang kasi, pwede silang mahulog sa malalim na dam. Maya-maya pa, tila hindi na naman kinaya ng magkapatid ang pagod. Kaya tumigil sila nang makita ang ilog para magtampisaw sa gitna ng mainit na panahon. Panandali ang kinalimutan ng trabaho at naging musus muli ang magkapatid. Pero maggagabi na at kailangan ng maibenta ang bagong hango nilang kalakal. Para kay Rayalin,
Ang pagkakawa ang kanyang paraan para makatulong sa pamilya. May mga pagkakataon daw kasi na hindi sila nakakakain ng sapat sa isang araw. Parang hirap yata matulog na buto. Naiyak po kasi po, nadamay po kasi pamilya ko kasi sila rin po nagugutuman din. Pag ganun na yung nararamdaman mo, anong sinasabi mo sa mga kapatid mo? Sasabi ko po sana mag-aral sila mabuti para po makatulong sila sa pamilya namin. Napagod din po ako minsan pero di pa po ako sumusuko. Ginagawa yun para po makapagtapos ako sa pag-aaral ko. Sa 6 na magkakapatid, wala pang nakapagtatapos sa pag-aaral. Pero si Realin, pilit na ginagapang ang pagpapatuloy sa eskwela. Kailangan ko rin po magtrabaho. Gusto ko na umangat po kami dito sa sa hirap po. Si Ipiw, huminto sa pag-aaral ngayong taon. Grade 7 na sana siya ngayon. Pero dahil 2 beses siyang natigil sa pag-aaral, inabutan na siya ng nakababatang kapatid na si Realin sa grade 5. Kasi po tumigil pa ako nitong 2024. Para naman sa kanilang ama, nalulungkot siya sa tuwing nakikitang nagtatrabaho ang mga anak. Pero wala raw silang kakainin kung hindi tutulong sina Ipiw. Lalo na't may edad at hirap na rin daw siyang umakyat baba ng bundok, habang may sakit naman sa baga ang kanyang asawa. Bilang ama, tayo pareho tayong magulang. Parang ang bigat nun, makita mo yung mga anak mong nahihirapan para lang makatulong sa pamilya. Di po ba? Hindi naman mga sabi mo, tuwang-tuwa ako dahil nakatulong sila. Pero ang naramdaman ko, ang bigat nilang binabuhat, parang naramdam ko yan. Sobrang hirap ko dito. Kahit pagod ka, magtrabaho pa rin. No, ng pamaraan, parang mayroon lang kami nga. Hindi kami sobrahan sa gutom. Sino kaya hindi malungkot? Lahat siguro maramdaman kahit sino ng mga magulang. Pero sabi niya, wala namang gawa. Gusto ko makatulong ako. Pero salamatan ko man sa kanya dahil nakatulong. Pero ang pag-aaral na, nakalimutan. Pagdating sa kanilang lugar, isang buyer na ang nag-aabang sa ibinabang saging nina Ipiw at Realin. Bagong dating? Bago lang yan. Magkano tayo ito tayo? Ano? Bigyan mo lang ako may nangin. 4 piso ang ibinayad kay Mang Rihiyo para sa isang sako ng 20 kilo ng saging. Ito ka pa, sa'yo. Ito sa'yo ha. Yan. Magkano kayo magkano? 50 po kami. Parang hindi kayo. Masaya mo kayo? Opo. Ano gagawin mo sa 50? Bibigyan ng pagkain. Babaon ko bukas. Bibigay ko po ito kay mama. Para naman malaman ang kalagayan ng kalusugan ng pamilya, agad ipinasuri si Nanay Marivic at magkapatid na Ipiw at Realin sa health center ng bayan. Ito raw ang unang beses na mapapacheck up ang mga bata. Nang matingnan ng doktor si Ipiw, napag-alaman na malnourished siya para sa kanyang edad. Kung sa assessment natin sa mga usual 13 years old na bata sa Pilipinas, na siya po ay medyo shorter in stature tsaka payat. Pwede rin naman dahil sa lack of nutrition, no? Depende sa kinakain nila doon sa wawa. Kapag ang bata kasi hindi sila dapat talaga masyadong nagbubuhat ng mga ganyan, lalo na kung every possible siya na maka-affect ng growth rate ng bata. Dito na namin nalaman na may iniindang sakit sa baga ang kanyang ina. Kapag dito kasi sa malalayong areas, no, common sa atin yung tuberculosis, no? So kaya ka pinagpapa-x-ray lagi ng mga ganyang cases. Kung sakaling may findings tayo doon, may gamot naman tayo dyan, i-re-assess natin, no? Pabalik na lang ng resulta. Sa kabila ng kahirapan, si Ipiw hindi pa rin nawawalan ng pag-asa
na muling makabalik sa eskwela. Electrician po, para po makatulong po ako sa kapwa namin pong tao. Kasi po marunong naman po ako mag-ayos po ng mga electric fan po. Hindi po, una kasi nun, testingan ko lang muna po kung mag-ano po, kung magana yung ano namin. Tapos hanggang na ano po ako, hanggang natuto po. Like, I has long brown ears. At para mas matuto, tinuturuan din siya ng nakababatang kapatid na si Realin ng ilang aralin. Sabi ko nga, dapat niya wag siya tumigil kasi para sa naman kami nahihirapan. Pumasok siya, tutulungan na namin sila papa pag may kargahin na sila. Magandang hapon po. Susunod, Andiyan po ba si Dandoy at Realin? isang kawani mula sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang bumisita sa kanila para personal na makausap ang pamilya. Dahil dun sa kalagayan ng tatay, syempre sila na yung dumudugtong. Pero dahil ito ay mga bata pa, musmus pa lang, hindi dapat. Ikatlo ang mga kabataan sa mga pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. Karapatan na mabigyan ng dekalidad na edukasyon, malayo sa anumang mabigat na hanap buhay. Mabigyan ng mga pangunahing pangangailangan. Ilan lang yan sa mga karapatang dapat maibigay sa mga bata. Pero ang nakalulungkot, mahigit 1 milyong kabataan pa rin ang nasasadlak sa child labor. Nito lang Lunes, inilapit ng Reporter's Notebook sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal ang sitwasyon ni na Ipiu at Realin. Apo. Magandang hapon po. Andiyan po ba si Dandoy at Realin? Isang kawani mula sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang bumisita sa kanila para personal na makausap ang pamilya. Papapasukin ka ulit, hindi ka i-drop out. Makikiusap tayo na matatapos ng taon na to. Okay sa'yo. Yung mga bata, hindi nila gusto yung sitwasyon. Kaya lang kailangan nilang magtrabaho para makatugon dun sa unang-una yung basic na lang na pangangailangan. Sige, ganito po. I-check natin kung ito ay ma-waive na po natin. Sige po. Dahil dun sa kalagayan ng tatay, syempre sila na yung dumudugtong. Pero dahil ito ay mga bata pa, musmus pa lang, hindi dapat. Makikita dapat ng estado din. Paano natin sila matulungan at maagapayan yung mga batang ito. Merong risk sa health and nutrition ng mga bata kasi lalo na kung sila ay nasa murang edad tapos yung kanilang ginagawang trabaho ay hindi appropriate sa kanilang pangangatawan. Risk din syempre na hindi nila matapos yung kanilang pag-aaral, no? Mag-drop out sila sa school. Magbibigay rin ng pinansyal na tulong ang lokal na pamahalaan ng Montalban para kina Ipiu at Realin para hindi na muling bumalik sa pagtatrabaho ang mga bata. At ang magandang balita, makakabalik na muli sa eskwelahan si Ipiu. Kaya ilang school supplies, bagong uniforme at sapatos din ang inabot ng aming programa para sa kanya. Masaya po kasi kung gagamitin na pagpapasok ko. Masaya po ako dahil po, binigyan niyo po ako ng school supply po. Panggamit po sa school. Binigyan din sila ng scholarship ng Rodriguez LGU para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral hanggang high school. Susunod, at nito lang Miyerkules, matapos ang mahigit 2 buwang pagbabanat ng buto ni Ipiu, hindi na sa bundok at hindi na rin sako-sakong gulay ang kailangan niyang buhatin.
Dahil sa loob ng kanyang babalikang silid-aralan, naghihintay na ang kanyang upuan na maghahatid sa kanya sa mas magandang bukas. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.